katanungan ay manggagaling po sa ating mga audience. Kuya Ivan? Ano ang pinakamahirap, ngunit pinakamagandang aral naman na natutunan mo sa pagiging ina? Isipin mo yung pinakamahirap, no, na nangyari sa buhay mo. Pero ito yung napakagandang aral naman na natutunan mo upang sabihin na ikaw ay naging mabuting ina. Nagiiyak. Okay. Yung pinakamahirap na nangyari sa buhay ko noong ako ay nasa Pilipinas. At talagang lahat ay sobrang hirap nung ako ay nasa Pilipinas, as in wala kami sariling tirahan. Nung unang ikinasal pa lang ako, hindi na kaagad ako kinapkap ng aking mga biyanan. And then, ako'y lumipat kaagad sa isang apartment, and then walang permi trabaho ang asawa ko. And then, nanganak ako na walang sumuporta sa akin, kundi yung sarili kong nanay na kasalukuyan nga sa abroad din. As in lahat na 5 kong anak, lahat sila kung palipat-lipat kami ng tirahan. And then, nung kami ay maliliit pa, talagang super hirap kami. Wala kaming yung bubong namin, halos pagtingala mo, kita na ang langit. As in, yun talaga napakahirap na nangyari sa akin. And then, nung nanganganak ka, hindi mo alam kung saan kayo kukuha ng pambili ng lamped, pambili ng ano. Tapos, nung ang nanay ko ay nasa Kuwait, as in, wala, siya lang inaasahan namin. And nung nagtalon siya dito sa Spain, sa Malaga, nakakuha siya ng opportunity para makatalon dahil wala kaming pag-asa kung saan kami makakakuha lahat ng aming pagkain dahil ang nanay ko lang lahat. Kami 4 na magkakapatid, lahat kami sa nanay ko, tapos tatay ko, ultimo wala masyadong trabaho. And nung siya sa Malaga, pinilit niya talagang unang-una makuha yung kapatid ko. At ang kapatid ko si Ate Cora. And then nung 1 taon na, pinipilit ng nanay ko na makuha pa rin ako. And nakakita yung kapatid ko ng isang amo na tinanong siya kung meron siyang kapatid kasi nagustuhan siya, marunong mag-Espanyol, magaling mag-English. Ang sabi ng kapatid ko, oo, marunong kahit hindi talaga, as in pinilit niya talaga, okay, sige, kunin natin siya, gawa natin siya ng paraan. And then nakarating po talaga ako rito sa Espanya. Nung napilit ng kapatid ko, 6 months pa lang po ako, tinanggal po ako sa trabaho kasi hindi ako marunong mag-English, hindi ako marunong mag-Espanyol. And then, sabi nila, pero magaling daw po ako mag-English ng bahay, lahat nagagawa ko kasi 5 nga po yung anak ko, ako talaga nag-aaruga. And then nung unang pinabayaran lang sa akin yung nagastos, and then yung iba, hindi na, pero binigyan nila ako ng good character sa paglilinis. Pero yung pagsasalita, as in, hindi po talaga. Wala po talaga akong alam dahil hindi rin po ako nakakapagtapos ng pag-aaral. As in, undergraduate lang po ako ng high school dahil kumuha lang po ako ng exam, kaya ako nakapasa, kaya ako nakagraduate. So, pinilit ko po sa sarili ko na pag ako talaga nakarating dito, unang-una kong magiging proyekto para sa yung makabili ako ng bahay dahil wala po talaga akong permanenteng bahay. Lahat ng mga ano ko, bawat taon-taon lumilipat kami ang tirahan dahil wala kaming pag-upa, as in lahat kami talaga sa nanay ko lang nakasalalay. And then yung unang binigyan ako ng nakakuha ko ng panibagong amo. And then, sabi nung amo ko, okay naman, binigyan muna ako ng 2 months bago bigyan ako ng kontrata. And then, nung nabigyan ako ng kontrata, nagustuhan din naman nila ako. Almost 6 months pa lang ako, binigyan na kagad ang full paid na paga. Ibinili ko po kagad yun ng lupa. And then, hinulog-hulugan ko po yung tiya ko. Yung tiya ko, sabi niya, kailangan mo kagad mapatayuan to ng bahay. Iniloan po niya agad ako sa bangko. Almost 200, nag-umpisa sa 200. And then yon hanggang sa napatayo ko po hanggang ngayon. Yung kung sa ngayon po, maganda na yung sitwasyon. May sarili na po akong bahay, may sarili na rin po akong lupa. And then naipapag-aral ko na rin po yung mga kapatid na mga anak ko. At nakakatulong na rin po ako sa mga kapatid ko. Hindi na po ako umaasa at lahat po ng sakit, lahat po yun ay pinatunayan ko sa mga
mga tao mumuusga sa akin na wala akong mararating. Pero ngayon po, eto na, hawak ko na. Hawak ko na yung ano ng mga anak ko. Meron na ako sariling bahay at lupa. At kaya ko na pong humarap sa mga taong nagmamaliit sa akin. Yan ang po. Yan ang pinaka-mahirap na nasa pero may makumungan. Naging matatag. Isa pa lang, ha? Kabla ng mga tissue. Sakit na pa. Ang pinakamahirap siguro na nangyari sa buhay ko bilang isang ina, una sa lahat yung muntik na ako namatay, syempre, pagsiyan ko sa anak ko kasi na-dehydrate ko ako. Pero thank God, I am very thankful talaga na nakasurvive ako sa araw na yon. Tapos yung pangalo, yung pinakamahirap, yung nakita ko yung anak ko na na-depress dahil sa hiwalayan namin ng tatay niya. Na-depress din ako sa Singapore, hindi ako magpamatay. Yung anak ko, ganun din nangyari. Halos nagkasabay kami na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko na kailangan ko siyang isalba. Pero sa iyo, halos hindi ko maisalba. Tapos, yung pangarap ba na sa pamilya ko na, kasi sobrang inspirasyon ko talaga yung mga magulang ko na buo yung pamilya namin. Na kahit ang ginawa ng tatay ko dati kung buo yung pamilya namin. At survive yung pamilya namin kasi na namatay sila. Ang pangarap ko sana yung magkaroon ng buong pamilya. Alam niyo yun yung sobrang hirap na nakikita ko siya na hirap na siya yung masyadong naapektuhan sa hiwalayan namin mag-asawa. At yung nakikita niya yung na-witness niya yung paglolo ko. Sorry to say this. Ayaw ko sabi siya ikit. Yun po talagang sobrang hirap sa akin na gusto kong andun na ako sa tabi niya, na gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang i-comfort sa mga nangyayari sa pamilya namin. Pero wala ako kasi ayaw ko ding umuwi nung time na yun na ipakita sa kanya na mahina ako. Gusto ko ipakita sa kanya na malakas ako kahit na sobrang hinang-hina na ako na halos mawala na din ako sa mundo. Pero siya lagi iniisip ko yung halos hindi na siya magpagupit ng buhok, ayaw na niyang magkakupo, ayaw niyang lumabas sa kwarto. Sobrang hirap sa akin bilang isang ina. Yung halos di ko magawa yung mga trabaho ko sa araw-araw, pero sobrang pasalamat talaga ako sa mga amo ko na hindi nila ako tinigilan na dinala sa site. Sa totoo lang, kinangsiling nila ako, dinala nila ako sa psychiatrist para lang ma-counsel ba, ma-enlighten yung utak. Ang pinaka-natutunan ko siguro dito, yung natuto akong maging malakas, tumayo mag-isa na akala ko dati na wala na. Yung pangarap ko sa pamilya ko na maging buo, maging successful kami ng kasama ko, wala na. Pero tumayo ako mag-isa. Nagsabi ko sa sarili ko, hindi dito magtatapos ang lahat. Kailangan ko maging malakas, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. At yun, sobrang thankful ako sa Panginoon, Lord. Sobrang thankful ako na hindi niya talaga ako iniwan. Yung araw-araw na halos gusto kong pumunta na ng simbahan, kung nakatutumirang magdasal ng magdasal. Sobrang masalamat po. Yan lamang po. I'm sorry. I'm so happy. Yan na. Iyak mo na. Tapos, yung iiwan mo yung sanggol pa rin yung anak mo. So, kailangan mo iwan kasi kailangan mo umalis para magtrabaho kasi wala kang ibang aasahan kundi sarili mo kasi wala kang asawa, di ba? Alam mo naman, nagkaanak ka dahil siguro sa maling tao. So, yun ang nagpapakatatag ako. Tapos, iniwan ko ng bata pa, baby pa yung anak ko. Hindi waterproof yung makeup.
So, yung nag-abroad ako, every year talaga nag-abroad ako, lumaki ang anak ko sa ibang, hindi sa pamilya ng side ng papa niya. So, sila ang nagpalaki. So, tapos, after that, kamali na naman ako, nagkaanak na naman ako. Tapos, iniwan ko na naman ng maliit na naman yun kasi abroad ka na naman. Kasi, ayaw kasi umasa sa kung sino man yung tumutulong. Gusto ko may sarili din akong pera o trabaho para ako mismo magtustos sa kanila. Yun, tapos, yun lang pinakamasakit na karanasan na tayo mga nanay. Minsan, sinungaling tayo, di ba? Number 1 tayong sinungaling. Kahit nahihirapan na tayo, papakita natin sa mga anak natin na matibay tayo, matatag tayo. So, papakita ko sa kanila na strong talaga ako. Kaya ko lahat, kahit na hindi, kahit na nanghihina ka na. Pero, taas na ako pa rin, kaya ko, mas malakas ako. Kaya ko harapin kung ano mang pagsubok o mga anong bagyo man ang dumating, kakayanin ko. So, ang gusto ko sa mga anak ko, yung ipakita sa kanila na maging magtatag ako para gayahin din nila sa yung mama ko matatag, gusto ko siyang gayahin. Yung maging role model kanila na kahit nag-iisa ka, nagiging single mom ka, naging matatag ka para sa kanila. So, sana nagawa ko yun at nagampanan ko sana yung pagkukulang ko sa kanila. At wala, dapat tayo mga nanay, di ba? Sana gusto natin sa bawat pagkakataong mga selebrasyon o mga graduation, nandiyan tayo sa kanilang tabi. Pero hindi natin magawa kasi kahit gustuhin man natin, kagaya gustuhin ko man na sa graduation nila nandiyan ako, hindi ko pa kayang umuwi. So, sana soon, sa awa ng Diyos, sana darating din yun na makasama ko sila one of this day. Thank you po. Ayoko na magkama kasi hindi ko waterproof yung mga. May touch na. Galing pang Evertihan. So, ako naman parang ayoko naman umiyak. Masakit na ng lalawin na sa kakapigil. So, ako siguro yung pinakamahirap na na-experience ko ngayon na kasi first time mama ko. And yes, bago pa lang, 3 years old pa lang yung baby ko. And siguro yung pagiging isang single mother. Kasi single mother ako, buntis pa lang ako. So, hindi ni-recognize ng father niya yung baby ko. So, alam ko na hindi pa siya sinisilang sa mundong ito. Dalawa na lang talaga kami ang magkasama. So, napakahirap. Being a mother is so hard, but being a single mother is harder, no? And wala akong family pa dito nung time na yon. 1 year after pa dumating yung brother ko. So, siya lang yung talagang immediate family ko na nandito. And napakahirap kasi physically, emotionally, financially, lahat yon. Sobrang talagang hindi ko alam kung saan kukunin yung lakas ko. So, naging malaking tulong talaga sa akin, syempre, yung mga friends ko na nandito. And yung sister ko na nasa Norway, and syempre yung brother ko na nandito. And yung mga friends ko na naging magulang ko na rin at mga ate ko, sila din yung nag-guide sa akin. Sila din yung kasama ko sa pag-aalaga ko sa anak ko. And mahirap din kasi 1 taon mahigit after kong manganak, wala talaga akong trabaho. As in, hindi ako makapag-work dahil premature ang baby ko at hindi siya pinayagan ng doctor niya na makapasok sa guarderia. So, no choice talaga ako. Kailangan ko siyang tutukan. And sa mga paghihirap na dinanas ko being a single mother, ang dami kong natutunan. Yung patience ko, kasi hindi rin ganun kadali magpalaki ng anak ng mag-isa ka lang. Kasi first time mama ko, hindi ko alam yung pagdidisiplina. Hindi ko alam lahat ng mga bagay. Nanonood lang ako sa YouTube kung paano yung ganito, kung paano gawin yung ganyan. So, ang daming learnings. And until now, marami pa rin akong natututunan.
So, malaking bagay din yung experience ko na to para mas mapalapit ako kay God. Kasi tulad nga ng ibang na-experience ng ibang mother na kasi strong personality kasi ako. Ano talaga ako, mapalakaibigan, ma-socialize din. Pero pag talagang pinitik ka talaga ng mental, feeling ko talaga meron akong postpartum depression ng time na yun. Sobrang parang feeling ko mag-isa ako, parang may bumubulong sa akin. 2 months ang anak ko nagstay sa hospital kasi premature siya. So uuwi ako ng bahay, para na rin akong nag-abroad. Yung sabi ko, hindi ako iiyak kasi hindi talaga ako iyak. So, yung feeling na parang nag-abroad ka, pero nasa ospital lang yung anak mo. So, ang ginawa ko everyday talaga ako. Parang yun na yung naging work ko for 2 months. So, thank God, naging okay yung anak ko, normal siya. And yun, ang natutunan ko dito yung mas napalapit ako kay God kasi nagba-Bible study ako. Hindi ako nagpa-psychiatrist, wala akong mga counseling na ginawa. Pero nakatulong sa akin yung Word of God. Sobrang nakatulong kasi hindi ako religious. Hindi talaga. Doon nagsisimba ako pero kung kailan ko lang gusto. Pero kahit hindi man ako, pero iba pa rin talaga na kahit hindi ka pupunta sa simbahan, pero alam mo yung prayers mo, yung gusto mo sa buhay mo para mapabuti ka at ang anak mo, idadasal mo talaga sa Kanya. At nag-thanks dun sa mga tao na nag-guide sa akin, sa mga nagpa-Bible study sa akin, kasi napalapit talaga ako kay God. And sa mga experience ko din na to, natutunan ko din at naalala ko din yung mga tinuro sa akin ng mama ko, ng parents ko, kasi pasaway talaga ako nung wala pa akong anak. So ngayon ko lang nare-recall yung mga magagandang lesson na binigay na sa akin. So, yung mga lesson na yon ipapasa ko rin sa anak ko para mapabuti siya kapag siya yung naging, malaki na. So, ayun lang. Thank you. Strong ang ating mga candidates. I can relate sa mga experiences nyo, although as a single mom din, but nothing compares yung sa mga stories nyo. Ay talagang saludo ako sa kung gaano kalakas ang isang ina, kung gaano kayo kahuwaran. So, I think wala akong yung pinakamahirap na pagdaanan ko because I really have this mindset, this mentality that I can surpass anything that will happen in my life. It's because I want to be a good role model to my children. They never see me like going down or like umiyak or something maybe, but pareho kami niya, sabi niya, may strong yung mga personality niya that I can do everything that I can na gusto kong gawin. So, I'm so thankful. Marami din akong natutunan. I was like, oh my God, napakaano ng mga experiences ng mga... I'm so inspired talaga and thankful to be here. So ayan, narinig na naman nating muli. Ay grabe, sobrang sabi nga ni Mami Tess, nakaka-inspire lahat ng mga pinagdaanan nila. At ako talaga naluluha talaga kanina pa. So maraming salamat talaga sa lakas na binibigay ng Diyos sa atin, no?